Chapter 5. Inisang lagok ni Rinoa ang champagne sa kanyang baso habang pinagmamasdan ang kanyang mga magulang na abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. Patapos na ang successful grand opening ng bagong branch ng kanilang flower shop. Naging maayos naman ang lahat dahil marami na agad ang nag-assure na sa kanya natatangkilikin ang mga produkto ng Buds and Twigs, ang kanilang flower business. Subalit malayo sa kasiyahang nararamdaman ng mga taong dumala roon ang nararamdaman niya. Hindi kasi dumating si Lantis. "Rinoa, iha? Hindi ka pa ba maghahanda sa pag-alis?" tanong ng kanyang ina. "Pasado 10:00 na ng gabi." "Mauna na kayong umuwi ni na mama. Pa, isusupervise ko pa ang caterer sa pagliligpit ng mga gamit nila." "Are you sure you're okay, iha? Kanino ko pa kasi napapansin na parang malungkot ka." "Wala ito, ma." Inilapag niya ang wala lang basong laman sa tabi niya. "Iniisip ko lang ang tungkol sa mga deliveries namin sa Mountain Province for a wedding occasion. Marami pa kasi akong dapat asikasuhin." "Sigurado kang iyon lang?" "Yes, ma. Don't worry. I'm fine." "Hey!" Agaw ni Georgie sa atensyon ng lahat ng nasa shop. Nakamasid ito sa labas ng glass door. "Look, who finally decided to join the party." Kitang-kita niya kung paano niluma ng isang itim at bagong-bagong Porsche ang lahat ng kotseng nakapark sa tapat ng flower shop nila. Hindi na rin niya kailangang manghula kung sino ang nagmamaneho ng magarang sasakyang iyon. Ilang sandali pa nga ay umubis na mula roon ang gwapong-gwapong si Lantis. Sa isang kamay ay bitbit nito ang isang bouquet ng bulaklak. Kinilig ang mga dalaga sa loob at tumili naman si Georgie. Mabilis na ikinandado niya ang pinto para hindi makapasok si Lantis. "I'm sorry," he mouthed through the glass door. Humalukip-kip lang siya. He took out his cellphone. She heard her cellphone ring. Pinatay lang niya iyon. Muling nagdial ito at sumunod na tumunog ang telepono nila sa flower shop. Paano nito nalaman ang numero ng flower shop? Paglingon niya ay nakita niyang hawak ni Georgie ang isang puting papel kung saan nakasulat sa malaking letra ng telephone number ng Buds and Twigs. Pinandilatan niya ang kaibigan at saka inihang ang telepono. Nang muling balingan niya si Lantis ay laglag ang mga balikat na tumalikod at lulugulugong naglakad pabalik sa kotse nito. "Hoy bakla, bakit mo ba pinahihirapan si Papa Lantis?" Nangako siya kahapon na pupunta siya ngayon. Naiinis na sagot niya. "Para akong tanga naghintay dito. Hindi naman pala siya darating." "Holler! He's here na nga, diba? Kaya huwag ka na magtampororot dyan." "Who's that young man?" tanong ng kanyang ama. "Siya ba ang bago mong nobyo, iha? He looks adorable for his height and build." Dugtong ng kanyang ina. "Bakit hindi mo siya ipinakilala sa amin?" "Hindi ko siya nobyo." "Kung ganon, bakit ganyan kayo magtampuhan? Daig pa ninyo ang magkasintahan ah." Hindi siya umimik. Basta galit siya tapos. Lumapit si Georgie sa pinto at binuksan iyon. "Sorry sister, mas mahal ko si Papa Lantis kaysa sayo." "Geronimo, let him explain himself, okay? Hear him out. Malay mo naman, nadisgrasya ang tao kaya hindi agad nakarating dito." Well, it was possible. Nakasimangot na tiningnan niya ang papalayong binata. Kung hindi pa siya itinulak ng kanyang ina, hindi pa siya mapipilitang lumabas. And as if sensing her, Lantis turned around again. Ngunit hindi ito lumapit sa kanya. Bagkos ay nanatili lang ito sa tabi ng kotse nito. Humalukip-kip siya at hinintay na magsalita ito. "I'm sorry," he said. Bigla kasing may kliyenteng nag-set ng meeting sa Taiwan kanina. "I had to fly out there as soon as possible. He wanted to sign our business deal." "Nauna kang nangako sa aking Lantis. Hinintay kita rito." "I know, kaya nga kahit masama ang panahon doon ay pinilit ko pa ring makaalis agad para makahabol man lang ako rito."
Nakarating nga ako pero nasangkot naman ako sa isang aksidente. And you think I would buy that alibi? It's not an alibi. It's the only explanation I can give you, Rinoa. Because it's the truth. I won't lie to you. Nang hindi siya umimik ay nagpatuloy ito. Kung galit ka pa rin sa akin, ang mabuti pa siguro ay umalis na ako. Again, I'm really sorry. May nag-uudyok sa kanyang puso na huwag itong hayaang umalis. Naniniwala siya rito. Subalit ang isip niya ay kumukontra. But when he moved to get inside his car and she saw a big ugly scratch on the side of his car door, that was when hurt won over her mind. "Lantis!" sigaw niya. "Your car! It's ruined!" Sinulyapan nito ang tinitingnan niya. "My insurance company will take care of that." Parang gusto na niyang lumubog sa hiya. All this time, nagsasabi pala ito ng totoo. Ang lakas pa ng loob niyang magtampo at magmatigas. "You had an accident? Nasaktan ka ba?" Umiling ito. "Nagkaroon lang ng kaunting gitgitan sa kalsada kanina dahil sa pagmamadali ko. I'm okay, wala akong natamong pinsala." Sinapon niya ang kanyang noo. "Pasensya ka na. Masyado yata akong nadala sa mga ginawa sa akin ni Henry noon kaya pati ikaw ay nadamay. Pati ikaw ay pinagdududahan ko. Samantalang muntik ka pa palang mapahamak nang dahil sa pagnanais mong makarating dito. Nang dumating ka, pinagsarahan pa kita ng pinto. Well, I was pretty late, natural lang na magalit ka. Nakakahiya ang inasal ko. Ngunit sa halip na panunumbat ay ngiti ang iginawad nito sa kanya. "Come here, Rinoa." Lumapit naman siya subalit hindi pa rin niya magawang tingnan ito ng tuwid dahil sa kahihiyan. "You can tell me you're sorry." "I'm sorry." "Then you kiss me." "Huh? Was he serious?" Pinagmasdan niya ito. "Oh my God, he is serious." "Patatawarin mo ba ako kung hahalikan kita?" "Siguro." Tumingkayad siya at mabilis na idinampi ang kanyang mga labi sa pisngi nito. "Lady, no one on earth would forgive you for that." Reklamo nito. He put the flowers on top of his car before turning to her. "May I?" Nahaluan ng excitement at kabang nadarama niya. Parang kakapusin na rin siya ng hininga. Kahit kailan ay hindi siya nakaramdam ng ganoon sa tuwing naglalambing sa kanya ang dating nobyo. Si Lanti sa isang simpleng ngiti lang ay tila tumatalo na ang puso niya. His smile faded from her vision as he dipped his head towards her and kissed her fully in the lips. In an instant, everything around her seemed to disappear. All her senses were alive and were only focusing on one thing, rather on one person. She felt herself soar as she tasted the sweet caress of his lips, breathed in the faint, spicy scent of his cologne, and felt the gentle strength and warmth of his embrace. She had never experienced anything like this before. At kung kailan naman niya idinadalangin sana ay huwag nang matapos ang halik na iyon, saka niya naramdaman ang unti-unting paglayo nito sa kanya. But then again, it was as if he didn't let her go, as he gazed down at her with mystery in his smiling eyes. "You're forgiven, Anito." She matched his smile and wrapped her arms around his neck before she kissed him again. "Good morning." Agad na gumuhit ang ngiti sa mga labi ni Rinoa nang marinig ang muswabeng boses ng lalaking nasa kabilang linya ng telepono. Binitawan niya ang inaayos na mga bulaklak. "Good morning to you too, Lantis. You really do have a lovely voice." She bit her lower lip to keep himself from screaming. Ang akala niya ay mga teenagers lang ang kinikilig ng husto. Hindi pala. "Huwag kang ganyan, Lantis. Baka maniwala na ako niyan sa'yo. Sinabi ko na sa iyo noon na hindi ako marunong mambola. So anong ibig sabihin pala ay pawang katotohanan lang ang sinasabi mo? Kung totoo naman, bakit kailangan ko pang magsinungaling?" Sige na, maganda na ako." Tumawa siya pagkatapos. Anyway, gusto talaga niyang pagtawanan ng sarili niya dahil sa mga kagagahang pinagagagawa niya. Hindi niya akalaing sa edad niyang yun ay makadarama pa siya ng kilig sa isang simple at inosenteng phone call.
Daig pa niya ang teenager na nakatanggap ng tawag mula sa kanyang major crush. To think that she and Lantis didn't even have a formal relationship yet. Ngunit malakas ang pakiramdam niyang doon din ang tungo nila. After that kiss they shared last night, she knew their platonic relationship had just taken a new step. Kaya nagpasya siyang nagdaang gabi rin na tanggapin ang damdamin niya para dito nang wala ng tanong-tanong pa. Hindi pa rin niya alam hanggang ngayon kung anong ibig sabihin ng mga damdaming napupukaw sa kanya kapag nasa tabi niya ito. Pero sapat na sa kanya na masaya siya sa bawat ngiti at makahulugang titig na ipinupukol nito sa kanya. Bakit ka nga pala napatawag? Wala naman, gusto ko lang marinig ang boses mo. Nge, nagiging bakya ka na, Lantis. Who cares? I would never mind being bakya. If it makes you happy. Kinakailangan pa niyang ilayo sandali ang receiver, huwag lang marinig nito ang impit na tili niya. Ibaba mo na ang telepono, niloloko mo na ako eh. No wait, I'm on my way to your shop. Can I invite you out for lunch? Like you have to ask. Gusto rin sana niya kaya lang hindi pwede. Hay, istorbo talaga ang trabaho sa buhay. May pupuntahan kasi ako ngayong tanghali. Ganun ba? Yeah, you know how clients are. Katatawag lang kasi ni Sofia sa kanya at pinapupunta or rather, inuutusan siyang magtungo sa Jabiru as soon as possible. May palagay siyang tungkol na naman iyon sa kasal nito. She was such a hyperactive bride. Well, if that's the case, hintayin mo na lang ako riyan, ihahatid na kita doon. You're a genius. I could kiss you all day. Alright, it was amazing how she could keep a calm voice while her heart and mind were in a riot. I'll see you here. 20 minutes, he said. I'll be there in 20 minutes. Pagkababa ng telepono ay tarantang hinagilap niya ang mga gamit niya sa pagpapaganda. Muling tumunog ang telepono. Dinakma na niya iyon bago pa masagot ang mga shop assistants niya. Kinalma muna niya ang sarili bago sinagot ang tawag. Buds and Twigs, this is Rinoa Evaristo. May I help you? Rinoa, it's me again. I know. Napatawag ka. May nakalimutan ka pa bang sabihin? Like, I like you too? Yeah, I think I might be able to make it. Parang bumagsak ang kanyang mundo ngunit hindi na lang nagpahalata. Business? Sort of. It's okay, sanay na naman ako mag-commute. So, I'll see you. Later, I absolutely want to see you later. Ingat ka. Ikaw rin. Tinitigan lang niya ang receiver bago iyon ibinalik sa cradle. Saka niya binalingan ng whitening lotion na hawak at inihagis iyon sa basurahan. Yeah, sambit niya. See you later. Agad napansin ni Rinoa na walang ibang tao sa Jabiru nang araw na iyon kundi ang mga mega couples. Naroon kasi ang mga miyembro ng Billionaire Boys Club, kasama ang mga asawa ng mga ito. Even her elusive cousin Zek was there. He was already drinking alone in the bar when she arrived. Hindi na nga niya nilapitan ito dahil batid niyang wala ito sa mood makihalubilo ng mga sandaling iyon. Kaya si Sofia na nagpakilala sa kanya sa mga tao roon bago simulan ang diskusyon tungkol pa rin sa kasal nito. Wala pa rin ba si Karina? Tanong ni Danky, ang cute at petite na writer na nagpasikat sa Billionaire Boys. Nandito na si Zek ah. Zek pare, ani ni Tracy. Bakit nga ba hindi kayo magkasabay ngayon ni Karina? Noong nakarang araw lang ay may binalita pang maganda sa amin itong si Dennis. Pinukol ni Zek ng matalim na tingin ang mga ito ngunit tinawanan lang ito ng mga kaibigan nito. Naginatungan pa ng asawa ng mga ito. Zek, totoo ba na hinalikan mo raw si Karina sa harap mismo ng magsing irog na ito? Tanong ni Pam. If it's true, then congratulations to you. Where's Karina anyway? Tila naiinip na tanong ni Sofia. Kanino ko pa siya tinatawagan kaya dapat ay narito na sila. Ganda... sila? Singit na niya. Akala ko ba 5 pares lang ang magiging entourage mo? Oo, sina Karina at Lantis ang tinutukoy ko. Magkasama silang pupunta rito. O, heto na pala sila. Otomatikong nilingon niya ang bagong dating.
Pakiramdam niya ay lumaki ang kanyang ulo nang may mapagtanto siya. Si Karina ang tinutukoy na Lantis na babaeng minahal nito? Oh good, kompleto na ang lahat. Tumayo si Sofia sa gitna. Ang mga napili kong bridesmaids ay sina Danky, Atasha, Pam at Rinoa. Malakas na anunsyo nito. Karina, I'm sure nakilala mo na itong pinsan ni Sek. May itinanong pa si Atasha subalit hindi na niya iyon naintindihan. Sobra na kasi ang nadarama niyang pagtatampo. Tila hindi man lang nagulat si Lantis nang makita siya nito roon. In fact, wala siyang nakitang anumang reaksyon sa mukha nito ngayon. He even seemed angry or something. Napasimangot siya. Sinabi nitong may importanteng negosyo ito na aasikasuhin. Iyon pala ay babae lang. Wala rin naman dito ang atensyon ng babaeng iyon kundi nasa pinsan niyang nag-iisa sa bar. Ang tanga mo talaga, Lantis. Sigaw niya rito sa isip. Hindi mo ba nakikitang hindi para sa'yo si Karina? She's in love with my cousin. You handsome creep. Sinabi mong maganda ako kaya bakit hindi mo nalang ibaling sa akin ang pagtingin mo? I know you like me in some ways. Damn, I can't believe I'm talking to myself. Okay people, sigaw ni Danky. Saka inihanda ang hawak na kamera. Say sex! At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.